nabasa ko po dun sa birth certificate ko po, nakalagay po dun, yung biological mother ko po ay housekeeper. Naghain na ng petisyon ang opisina ng Solicitor General para kanselahin ang birth certificate ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, inuna nila ang paghain nito dahil ito ay mas simple at isusunod nila ang paghahain ng quo warranto laban sa alkalde. Samantala, ayon naman kay Attorney Stephen David, hindi pa handa ang kanyang kliyente na si suspended Mayor Alice Go na dumalo sa Senate hearing sa ika-10 ng Hulyo dahil siya ay nakaranas ng matinding trauma sa kanyang pagdalo sa mga nakaraang pagdinig. Subalit iginiit ni Senador Sherwin Gatchalian na maaari nang arestuhin si Go kung hindi ito dadalo sa susunod na Senate hearing. Nympha, magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Yan, good morning sir. Sir, sa July 10, Miyerkules po, na darating, may pagdinig pong muli tungkol doon po sa POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Senator, ano po ang pagtutuunan dito sa pagdinig? Bibigyan namin ng focus yung PORAC POGO Hub dahil kung matatandaan natin, wala sa mga may-ari ang pumunta doon para magpaliwanag. Parang ang aking nakikita dito, parang umiiwas silang matanong. No? Pag may mga taong hindi pumupunta, ang unang pumapasok sa isip ko, may alam sila at umiiwas sila sa mga tanong. Kaya pinasupina namin yung mga may-ari ng Lucky South 99. Pinasupina rin natin yung may-ari ng Whirlwind Corporation. Ito yung landowner para sumagot at magbigay ng paliwanag kung bakit sa loob ng compound nila merong ganitong mga torture at pangyayari. Opo. Senator, itong POGO, kasi dalawang POGO po yung pinag-uusapan natin, yung Bamban Tarlac at saka itong sa Porac Pampanga. So yung sa Porac Pampanga na binabanggit ninyo, identified po ba kung mga Filipino o mga Chinese, yung pong mga investors dito, yung may-ari ng lupa o yung nagtayo nito mga ng POGO doon? Nympha, mga nakita naming mga POGO Hub, merong mga Chinese na sindikato ang mga nasa likod nito, mga dayuhan na mga sindikato, at mayroon silang mga partner na Pilipino. Ganun din nakita namin mga setup sa mga incorporation papers, sa mga ebidensyang nakikita namin, yung may Chinese na sindikato na nasa likod nito, tapos meron silang mga local na mga partners o local na ginagamit. Nag-a-apply ng permit, nakikipag-usap sa government official. Marami kasi dito sa mga dayuhan ay hindi marunong mag-Tagalog o mag-English, kaya gumagamit sila ng mga local na mga kakilala nila o local na partners. At ito yung mga gumagalaw para makakuha ng permit at papeles. Dito po ba sa Porac Pampanga, sir, nakita din ho ninyo yung inyong nakita doon sa POGO sa Bamban Tarlac at sa iba pang mga POGO na yung mga Pilipinong pangalan, yung sinasite ng pangalan, apparently hindi sila talaga incorporator, so kaya naman hindi po matuntun yung address. At Nympha, medyo malabo yung pagdating mo sa akin. Sir, ulitin ko po yung question. Nakita nyo nun ba dito sa Porac Pampanga POGO, yung pong nadiskubre doon sa ibang mga POGO na yung mga Filipinong nakadeklarang kasosyo, apparently hindi totoo o kaya hindi malocate. Tapos yung mga address din nila na nakadeklara ng mga Chinese, hindi din pumatunton. Sorry Nympha, medyo malabo yung dating mo sa akin. May portion na malinaw, may portion na malabo, kaya hindi ko lang ma-pick up ko ano yung question. Yes. Pakiulit one more time. So ito po, yes sir, ito po na maliwanag na tayo sir. So, and i-re-establish lang yung connection. Ay, yung tinatanong natin kasi doon po sa ibang mga POGO, merong nag-testify kasi sa Senate
nung 2 weeks ago na sinabi, nakadeclare siya na incorporator doon sa Bamban, na sabi niya, hindi ko nga alam na incorporator pala ako doon sa Pogo na yun sa Bamban. So, ganun din ba yung nakita sa Porac? At saka, doon po sa ibang mga Pogo na inimbestigahan dito sa Maynila, yung sa, tawag dito, Las Piñas, at sa Parañaque, sorry, not Las Piñas, Parañaque, tsaka sa Pasay. Nung inimbestigahan din po ng Ways and Means Committee, aba ay walang ganung address, nakadeklara doon sa Securities and Exchange Commission yung pong mga address at saka mga pangalan non-existent, hindi ba, Senator Gatchalian, sir? Yeah, mas malinaw na. Ayan, Oo. opo. Actually, yan yung modus na nakikita namin sa pag-i-incorporate ng mga kumpanya dito na may kinalaman sa Pogo. Bigyan kita ng halimbawa, yung konkretong halimbawa dito, yung Pogo Hub sa Bamban, na kung saan nakita natin yung mga incorporators, mga tindera ng barbecue, tindera ng banana queue, na wala silang kinalaman dito sa Pogo Hub na ito. At nung tinignan ko ulit yung mga address, lahat sila taga Concepcion Tarlac, no, galing sa iisang lugar lang. At inamin naman nila, taga Concepcion Tarlac sila. Kung pinuntahan namin yung mga bahay nila, makikita natin barong-barong yung mga bahay nila at walang kakayahan para mag-invest sa isang Pogo. Tingin ko nga, hindi nga nila alam kung anong ibig sabihin ng Pogo o ano yung operation ng Pogo. Kaya ito nakita rin namin to sa Porac. In fact, doon sa provincial government, meron silang in-interview na tao doon. At sabi nga nila na sabi niya na wala siyang kinalaman dito sa Pogo. Ngayon, nakikita ko dalawang bagay, no? Unang-una, gumagamit sila ng mga tao na walang kinalaman sa Pogo at linalagay nila yung pangalan doon, no? Parang dummy ang lumalabas. At pangalawa, mayroon din mga tao na alam mo yung ginagawa pero binibigyan ng pera para gamitin yung pangalan nila. Yun, may liability yung ganun ng mga tao dahil yun talagang in legal terms, dummy talaga siya. Ginagamit siya para ilagay lang yung pangalan. Pero mayroon rin kaming nakita na wala talagang kinalaman, ni pera, ni nakausap kung sino, pangalan lang ang linagay. Dahil yan rin ang isang anggulo pwedeng tignan ng committee, no? Yung pag-incorporate ng mga kumpanya sa atin. Napakadali eh. Magbigay ka lang ng pangalan, anong address, meron ka ng korporasyon kaagad. No? Papakita mo lang na may deposito ka sa capital mo. Pero yung as to the authenticity nung mga incorporators, yan ay medyo kailangan tignan. Tingin ko diyan na nagiging butas, no? Dahil nga ang linalagay ngayon ng ibang mga tao, mga peke o mga taong walang kinalaman sa pag-incorporate ng kumpanya. Ayun, isa yan, sir, sa pwedeng yung gawa ng panukalang batas, kasi in aid of legislation yung sa Senate. Tama kayo, sir, ang dami ng naimbestigahan ng Senado at ng Securities and Exchange Commission na maraming nairehistrong negosyo, pero pag chinek, dinoble check yung tao non-existent o kaya naman existent siya pero fictitious yung address. Tama. Oo. So, Tama. Ito kailangan tignan rin ng Security and Exchange Commission. Baka kailangan nila magkaroon ng random probity check. Alam ko, napakadaming korporasyon nag-incorporate. Alam ko rin dahil sa ease of doing business, hindi nila tinitignan isa-isa yan. Pero dapat siguro magkaroon ng random at magkaroon lang ng random validation post-incorporation para malaman kung totoo. Kasi for example, doon sa Banban, nakita namin ginamit si Winnie Lim at si Lin Wenyi. Dalawang tao inilagay nila sa isang korporasyon. Alam naman natin na iisang tao lang to. So ang ibig ko, ang lumalabas na maraming tao, siguro hindi lang naman tong kaso, no, may ibang kaso pa na ginagamit yung incorporation papers para palabasin na lehitimo sila, legitimate sila. Pero hindi naman dahil nga yung mga pangalan pare-pareho o yung mga pangalan bogus ang linalagay. Opo. Senator, dun po sa Bamban, 'di ba iniugnay na po si Mayor Alice Go, may nakita kayong matibay na indikasyon na involved talaga siya. Well, hindi nga indikasyon yung binabanggit po ninyo, ebidensya na involved si Mayor Alice Go dun sa Pogo sa Bamban. Doon po sa Porac, Pampanga na Pogo, ano po ang kaugnayan ng mayor doon? May mga information na binigay sa amin ng PAOK, NIMFA. Hindi lang namin masabi ngayon dahil ongoing investigation pa. At pero may mga lumalabas na connection siya dito sa Porac Pogo Hub. May mga personalities na nakikita kami, nakakilala niya o meron silang relasyon.
At ito ay tuloy-tuloy pa yung investigasyon. Aha. Pero of course, meron po siyang denial na may kinalaman siya dito. At saka ang katwiran niya, narinig ko po doon sa isang interview, hindi daw kasi sila makapasok doon sa Porac kaya hindi niya nalaman yung illegal activities doon. Yun ang sinasabi ng local government unit, NIMFA, na hindi sila makapasok doon. Pero nasabi ko nga na ang local government unit, maraming kapangyarihan yan. No? Sinadya talagang bigyan ng maraming kapangyarihan yan para siya ang magiging may pananagutan sa kanyang jurisdiction. Kung meron siyang nadidetect na hindi maganda, kung meron siyang nadidetect na hindi maganda na nangyayari sa isang negosyo, pwede niyang gamitin yung regulatory powers niya para pumasok at imbestigahan. Pero in the case of Porac, hanggang labas lang sila at tumigil na sila doon. Hindi sila gumawa ng subsequent operation, hindi nila pinatawag yung may-ari. Sana gumawa ang next move nila, patawagin may-ari para magpaliwanag, mag-show cause order sila. Pero wala parang nung tumigil lang, wala nang ginawa, no? So nakakapagtaka na ganito yung ginawa ng local government unit. Parang para sa akin, parang special treatment ibinigay doon sa Lucky South 99. At dahil po dyan ay imbitado, sir, yung mayor sa hearing. Correct. Last time inimbitahan siya, binigyan din siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Pero iimbitahan ulit siya dahil ongoing itong Porac investigation. Ayun, opo. And then sir, baling po ako dun sa Bamban Tarlac. Imbitado po ulit may sabina actually si Mayor Alice Go dahil hindi umattend nung nakaraang hearing nung June. Pagkatapos, ang alam din po namin may sabina rin po para sa kanyang mga kapatid, Wesley, Siemens, and Sheila. Tama ho ba? Tama. Opo. So may balita ba kayo kung na-serve yung pong sabina kay Mayor at saka po dun sa tatlong kapatid? Hindi ko pa nakakausap si Comsec, no? Binibigyan namin siya until today, until Sunday para mag-serve ng mga supina. Dahil napakahirap, Nympha, nakakausap ko si Comsec on the sidelines. Ang hirap mag-serve ng supina dahil yung mga address, una yung Go family, may 4 na iba't ibang address. Kaya pupuntahan nila isa-isa yun. Pag walang nag-receive, pupunta sila sa iba. At mahirap, no? At hindi lang sila ang nagkaroon ng supina, kundi yung iba pang mga may-ari nung Lucky South 99 at yung Whirlwind. Pero by tomorrow, magbibigyan kami ng report kung kumusta na yung kanilang pagsuserve ng supina. Senator, paano ho pag hindi sila dumating? Si Mayor Guo at yung kanyang mga kapatid. Tsaka ho ang katwiran kasi nung kampo ni Mayor Guo, narinig ko ho yung isang lawyer kanina, si Attorney Stephen David, sabi nila, ano pa ba ang gusto ng Senado? Nasa na ho ito tawag dito, kumbaga napigana si Mayor Guo at meron na hong ongoing na judicial process dito. Tinutukoy po yung may complaint na sa Ombudsman. In fact, suspended na po si Mayor Guo ng Office of the Ombudsman, tapos may ongoing na rin pong preliminary investigation ng Department of Justice. Well, ongoing itong investigation, ano? So, independent naman ng Senado sa mga ongoing judicial investigation. Alam naman natin yan, in aid of legislation, iba yung aming objective. Dahil nga tuloy-tuloy ito, nasa discretion ngayon ng mga senador kung iimbitahan siya o hindi. At magbigay rin linaw. For example, bigyan kita ng konkretong halimbawa. Alam naman natin na nagsinungaling sila sa kanilang birth certificate. Alam naman natin na yung birth certificate niya, peke. Ang gusto ko ako personal, gusto kong malaman, paano nila ginawa to? May sindikato ba silang kinausap? Meron ba silang binayaran sa loob ng civil registry? Dahil kung meron ganun, then kailangan natin ayusin yung buong civil registry system natin dahil nagkakaroon ng sindikato. Baka dapat gawin ng centralized o gawin computerized. Ngayon kasi, bawat LGU may kanya-kanyang civil registry at hindi ma-monitor ng central yung galaw ng iba't ibang civil registry. So, hindi natukoy na kung sino yung kanyang kanyang totoong identity, pero ngayon titignan din yung proseso kung paano sila nakakuha ng ganitong peking birth certificate. Ayun. Pero paano naman po yung punto nga nila, sir? Sorry, ulitin ko lang po. Paano yung punto nila na iniimbestigahan na ho sila ng Ombudsman at saka ng Department of Justice? Meron pa ho, ano pa ho yung gustong tumbukin ng Senado o meron pa ho bang lalabas na mga ebidensya pa against the mayor?
Meron pang mga tuloy-tuloy itong pagpadala sa amin ng mga ebidensya. Totoo yan, no, na nag-file na ng co-warrant of case ang Solgen. Pero ako naniniwala, Ninfa, na mas maraming ebidensya, mas titiba yung kaso ng Solgen. At wala akong nakikitang mali kung magdagdag ng ebidensya. Ngayon, nakita naman natin na marami sa mga ebidensya na ginamit ng iba't ibang hensya nanggaling sa Senado, no, dahil yung mga papeles ay pinadala sa atin at nailabas natin sa hearing itong mga ebidensya. Kaya magagamit rin ito ng Solgen sa kanilang kaso at ibang mga ahensya. Opo. And then sir, kayo ho yung naglabas, sir, di ba, ng mga document na nagpapakita na pumasok sa bansa bilang Chinese at may Chinese passport si Mayor Alice Guo, siya bilang Guo Huangping at tsaka yung kanyang kapatid yung Wesley Guo. Doon ho sa dalawang kapatid pa, yung Siemens and Sheila, may ganun din ho ba kayo nakuhang document, sir? Unfortunately, wala pa sa amin yung document ito. Tuloy-tuloy yung paghahanap ng BOI ng mga dokumento dahil medyo matagal-tagal na ito at sabi rin nila yung mga records ay nakatago na. So, pero tuloy-tuloy yung aming paghahanap rin sa mga iba pang mga kanyang kapatid dahil ganun rin, no? Gusto natin ma-establish na yung kanyang pamilya ay pumunta dito bilang Chinese citizen. At na-establish na rin natin walang naturalization process na nangyari. Kaya ibig sabihin hanggang ngayon ay Chinese citizen pa rin sila. Ayun, And then sir, di ba ho, nakasapina na nga si Mayor Guo at saka po yung kanyang mga kapatid. Papaano po pag hindi sila dumating sa July 10? Masasite sila in contempt at maa-aresto sila. Pwede mag-issue ang Senado ng arrest warrant para ma-aresto sila dahil lumabag sila sa supina at na-cite sila in contempt. Tsaka naalala ko sir, di ba yung pagka nagsisinungaling, sa tingin po ninyo nagsisinungaling, kino-contempt na ninyo sa case ni Mayor Alice Guo, although dun sa unang pagharap niya, nakita na ninyo at dalawang beses pala na pagharap niya, nakita na ninyo ni Senator Ontiveros na nagsinungaling siya pero hindi siya na-contempt. Parang tama ho ba? Kinonsider ninyo na sitting mayor siya at the time. Ngayon naman suspended, so hindi consideration na siya ay public servant na may kailangan siyang asikasuhin na constituency. So pwede siya i-contempt talaga. At that time, dahil siya ay isang lingkod bayan, binigyan natin ng mas malawak na leeway, sir. Kumbaga leeway, nagbigay tayo ng leeway at binigyan natin siya ng panahon para magbigay ng paliwanag. Dahil nga incumbent public servant siya at constituents ang mga taga-Bamban ay constituents rin natin. Opo. At magkakaroon ng butas kung siya ay makukontempt at makukulong dahil sino magpapatakbo ng kanilang LGU. Kaya binigyan rin natin ng consideration yung pagka-mayor niya dahil binoto siya ng tao at naglilingkod siya sa kanilang lugar. Binigyan rin natin ng consideration yun. Pero nung dumadating na yung maraming ebidensya, actually, to be honest, Nifa, ang dami pang dumadating ngayon na ebidensya. At kasi pag dumating naman yung mga papeles, hindi naman kaagad on its face value, makikita mo yung makikita mo yung problema. Talagang pinaprocess pa yan ng mga tao natin at siguro mga 1 linggo bago lumalabas yung totoong larawan. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay sa amin ng mga ebidensya at may nakikita pa kaming ang daming inconsistency sa kanyang sinasabi. Kaya dahil suspended na siya, pwede siya talagang ma-cite in contempt at makulong dito sa Senado. So sir, meron pang mga bagong ebidensya po na lalabas tungkol kay Mayor? Marami pa. Personally, marami akong nakukuha. At I'm sure the other senators may mga nakukuha. Dahil nung lumabas yung kanyang totoong pangalan, si Guo Huaping, marami nag-reach out, no, para magbigay ng kanilang kwento o magbigay ng kanilang mga nalalaman.
Mhm. And then sir, naalala ko lang po, sabi nung isa, 'di ba sir, yung PAGCOR chairman, sabi niya, meron daw pong mga cabinet members, well, lagyan ko lang muna ng premise. So sir, dito sa dalawang pogo na ito, may mga Chinese nationals na involved, of course, na sa ngayon parang hindi natin makita, wala ni hindi na makita yung mga anino nila. So ongoing po yung investigasyon sa kanila. Ngayon sir, equally interesting po. Well, hindi equally interesting. Actually, mabigat din yung sinasabi na may mga taong gobyerno na nagpoprotekta dito sa mga pogo. At sir, naalala ko, nabanggit ninyo na merong mas mataas pa kay Mayor Alice Go dito sa mga pogo na ito. So, dun sa susunod na hearing, may lalabas ho ba? At yun hong PAGCOR chairperson na nagsabi na may dating cabinet members na naglobby para dun sa mga illegal pogo. Ayan ho ba ay uungkatin ninyo? Ipatatawag ho ba yung PAGCOR official, sir? Tama PAGCOR ka, chairman. Tama ka, Nympha, yung mga impormasyon na nakuha namin. Ang sabi doon ay itong pogo, yung kanyang galamay ay kumakalat na at marami na rin siyang nakakausap o nagiging na-engage, no? Bilang kanyang na-engage para tulungan yung kanilang operation dito sa ating bansa. Nasabi rin sa amin na iba ay matataas na opisyales, iba ay mga politiko. At para nagtugma ito doon sa sinabi ng PAGCOR chairman. Kaya yung kanyang sinabi na mayroong former cabinet official, patunay ito na talagang itong mga pogo marunong kumuha ng mga matataas na opisyales para ilakad yung kanyang papeles. May pera kasi sila Nympha malaki ang pera nila, kaya pwede silang kumuha ng mga consultants, kumuha ng mga taong makakatulog sa kanilang operasyon. At syempre, ang sasabihin nila, kami, lihito mo, wala kaming masamang gagawin. Pero alam natin, pag pogo, kadalasan meron ng masamang nangyayari yan. Kasi nga, front lang itong pogo ang ginagawa nila. Sir, ang sabi po ni PAGCOR chairperson and CEO Alejandro Tenco, ito ay nung June 29 Sabi niya nga, may former high-ranking government official na sumubok na i-facilitate yung pagbibigay ng gaming licenses sa ilang illegal pogo na recently ay na-raid po at natuklasan na may illegal activities. Ngayon sabi niya, papangalanan niya sa tamang forum. Sir, yung hearing sa Wednesday, yun ho ba ang tamang forum? At yun ang tamang forum dahil nanonood ang maraming tao. Kaya ang aking panawagan sa kanya ay isiwalat niya na kung sino itong former department secretary. At kung tingin niya itong hearing na ito ay magbibigay ng mas malawak na impormasyon sa ating mga kababayan, dito niya na gawin, no? Para malaman na natin, dahil nga ito lang ay nagpapatunay, ang pogo ay kumakalat na yung kanyang galamay at nakakakuha na siya ng impluwensya dati, at hindi natin alam, baka nangyayari rin yan ngayon, no? Dahil nga sa lawak ng kanilang operasyon. So sir, hindi kayo papayag na hindi pangalanan ni Chairman Tenco yung mga tinutukoy niya? Nabuksan niya na ito hindi pwedeng bigyan ng buong bansa dahil nga napakahalaga itong impormasyon na ito, at itong hearing na ito ay nakita naman natin talagang madetalye. Opo. Kung ako ang tatanungin, dapat dito niya nang isiwalat kung sino itong taong to. Sir, ilang questions na lang tungkol dito sa Pogo. Ang dami na ho ninyong mga na-discover dito, na-establish na may kakambal na mga krimen itong Pogo. Sir, yung Pogo pa lang na inimbestigahan ninyo sa Las Piñas, Parañaque, hindi ba Pasay. Ayan, nakita rin ho namin, nakasama ho kami doon sa pagpasok sa mga Pogo na yun, na talagang maraming scamming, may patayan pa, may mga sinasaktan. And then, ito, na-discover din pati yung sa Pampanga, yung sa Bamban Tarlac. Ngayon sa ang dami ng information, kayo ba sir, nagtataka bakit hindi pa ito ipatigil ng presidente, at meron are you hoping po na magkaroon ng policy statement dito ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address? Kaya nipa ako nananawagan sa ating Pangulo na itigil na itong pogo sa ating bansa dahil walang kabutihan ang idinudulot nito. Ang trabahong ginagawa nito ay para sa mga dayuhan lang na pumupunta dito. Makikita naman natin yan. At yung sinasabing kita, wala yan sa halaga ng
ng pinsala at krimen na ginagawa nila. Hindi natin maikukumpara yung krimen na nanggagaling dito sa Pogo at hindi natin pwedeng gamitin yung kita para i-justify yung operations ng Pogo dito sa ating bansa. Kung meron mang isang negosyo na nagdadala ng krimen, kahit na malaki man ang kita natin dyan, dapat itigil dahil nakakasira yan ang ating lipunan. Ngayon, naririnig ko kasi yung kita malaki raw yung kita. Nangihinayang po kung ilang bilyon ho yun. Correct. Naririnig ko na merong lehitimo, merong illegitimate. So, sa akin, basta merong krimen, dapat itigil dahil sarili na nga nating yung sarili nating krimen napakadami na, no? At kung dadagdagan pa natin lalo na mga ganitong organized crime, napakahirap dahil hindi titigil to at baka naniniwala ako na sa susunod na panahon ita-target na nitong mga sindikato to, yung mga local. Mga walang wala naman silang respeto sa batas natin kaya madaling targetin nila yung mga local at gawan nila at malalagay sa peligro yung mga sarili nating kababayan. Tsaka sir, yung sa kung krimen ang pag-uusapan, ito po, ang sabi ng PAOK, iniimbestigahan na yung possible link sa Pogo nung 9 na foreigners na natagpo ang patay sa iba't ibang lugar po ito sa sa Pampanga. O iba't ibang lugar to, mayroong pong Chinese, alam ko may Vietnamese. Nakakakilabot sir, 'di ba? Yung mga kakampi nitong krimen. Sir, isa na lang. Kasi dito po sa Pogo, 'di ba, may nakita doon sa sa Porac, Pampanga na mga uniform, military uniform daw po ng mga Chinese. Tapos nandun yung pagdaduda na merong mga spies ang China diyan po sa mga Pogo. So parang nakakalito lang na 'di ba, sabi ng China, ayaw din nila ng Pogo, nakikipag-usap sila sa ating gobyerno para ipatigil yung Pogo kasi mga Chinese ang biktima dito sa scamming ng Pogo. Pero meron silang spies. So sir, paano natin yun i-reconcile? At siguro dugtong ko yung tanong na itong issue na ito, kung totoong ayaw nila sa Pogo, pwede ba itong maging leverage sa pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea? Hindi ko alam kung far-fetched, pero pwede bang i-connect yun, sir? Well, itong uniforme na nakuha, hindi ako eksperto sa ganito, yung mga uniforme. Pero sa sariling observation ko, nung nakita ko, parang original siya. No, hindi siya props o hindi siya pang Halloween. No, parang original na gamit doon ng mga military at police. Ngayon, sa China, marami rin mga scalawag dyan Marami rin siraulong mga parang dito din sa atin. Nagtatrabaho sa gobyerno. Tingin ko marami dyan ay kumalas, pumunta dito sila nagtrabaho dahil inakit na malaking pera. Ngayon, yung spying, yan kailangan pang imbestigahan ng mabuti, no? Dahil so far, wala pa ako nakikitang ganyan na impormasyon na lumalabas dyan sa Porac. Ngayon, as to kung makokonekto sa West Philippine Sea, definitely kasali ito sa usapan. Pag dating sa usapan sa pagitan ng dalawang bansa, nalalagay talaga ito sa agenda, no? Dahil nga kung makikita natin, ang pinaka-customer nila mga Chinese At napakagaling nitong mga Pogo, no? Dahil kaya nila kumuha ng mga customers sa China, kaya nilang akitin magsugal. Pag hindi ka makabayad, kinikidnap ka doon, tinotorture ka doon, at pinipwersa kang magbayad. Ngayon, ang gambling sa China, ang pagsusugal sa China ay illegal. Opo, tama. Kaya talagang rinirekomenda nila sa ating bansa na itigil na ito dahil nga ang pinaka nabibiktima nitong Pogo ay mga Chinese citizen na nalululong sa sugal. Hindi ko alam sir kung paano ang negosasyon sa diplomasya, pero pwede ba itong i-leverage na tutulungan namin kayo dito sa Pogo na ito, go easy naman dun sa aming Parang iba yata yung usapan ng dalawang yun. Iba na. Pero nakuha ko yung punto mo, pero sa aking separate issue siya. Mga naririnig ko ay hiwalay yung pag-uusap nitong dalawang to. Iba yung pangyayari sa West Philippine Sea at iba itong sa Pogo. Pero dahil ngayon Pogo, hindi lang naman sila ang naagrabyado o nabibiktima. Tayo rin mismo nabibiktima na So hindi to win-win situation. It's a lose-lose situation. Dahil sila
nabibiktima ng sugal, tayo nabibiktima ng krimen. Mhm. Tsaka yung reflection sa atin, sir, di ba, na ibang bansa, ang daming krimen sa inyo. Yung parang, ang dami doon, pogo. Pero pag sinabi mong krimen, ano pa rin yun kabuuan ng Pilipinas, hindi naman nadidistinguish na, pogo crime yan. Basta sinabing krimen, nangyayari dito sa ating bansa. Correct. Tama ka dyan. Lalo na human trafficking. Human trafficking pa. Isipin natin, bago nagkaroon ng pogo, wala namang human trafficking sa bansa Hindi ang problema ng Pilipinas. Ang human trafficking normally natin ay nasa labas ng bansa. Yung mga kababayan natin na dinadala sa Malaysia, sa Sabah, sa backdoor. Pero ngayon baliktad, tayo na ang human trafficking hub. Yung mga ibang lahi dito dinadala. No, kaya malaking sampal at kahiyan yan para sa sariling nating bansa. Ayan. With that, sir, maraming salamat po at abangan po namin yung hearing doon sa Wednesday na sabi nyo nga may lalabas pang panibagong ebidensya. Thank you, sir. Thank you, Nifa. Maraming salamat. Sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.